Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 1:02. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Maayong hapon. Maayong hapon gid sa mga nakatutok karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga suki nga tagpalamati ni Miss Miriam Grace Araneta, maayong hapon. Ako na yung inyo temporaryo nga anchor sa sining programa Balita Sosyal June 18, 2026. Ang aton sa niya nga igadulong sa inyo nga mga impormasyon, mga balita, mga kabyanan, particular sa bahin sa Department of Health. Just recently, naghiwat ini sang media forum ang Department of Health. May kaangtanan mga kabyanan sa ila sining nga ipahamtang sa DJSMMC no, sa Barotac Nuevo ang pagpahamtang sini sang tatlo ka bukas center. Ang plano mga kabyanan sa Department of Health, 3 gid no, kabukas center ang ipahamtang. Pero bago na pabatita natin sa inyo ang ila sining mga pagpahayag through the Department of Health Media Forum ang pagpapathag sini sa mga opisyalis sang DOH Western Visayas Center for Health and Development. May mga pila makita ka mga monitoring particular sa ginahiwat karon nga national earthquake drill no, kung simultaneous ni nationwide kaina mga local government unit from Iloilo City and also from the province of Iloilo naghiwat no ang City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Pero ang paghiwaton gid nga ila sa iyang simultaneous earthquake drill sa bahin sang Office of Civil Defense ang yara sa may Western Visayas Medical Center kag ini nga panahon sa una todo pero minang kita naga-monitor nagaupod sa exercise sa morning no kun sa hapon pero ini naman ya liwat nga magahiwat ang OCD o kun Office of Civil Defense sang National Earthquake Drill sa gabi no 7 o'clock later on mga kabyanan. Pagkadakso ni pag-assess no sang OCD kag kaupdanan nga mga government national government agency kag stakeholders kung gaano kung ano kaabtik ang pag-respond sang mga nanuhay-tuhay nga sektor kung mayara sang linog nga matabo sa gabi. Nauna na inibala nga ginhiwat sa bahin sang Capiz no to recall sa mga pagpahayag sang OCD kahapon nga ato na pakigangutan si Tina Ilostre Mayor no spokesperson sang Office of Civil Defense 6.
Kay ti balanta na kun akon aga no, pero kun gabi gani ano ka dasig ang pag-respond naton, ano ang dapat naton himuon no, kay hindi lang da cover and hold ang aton siniiya nga dapat mahibaluan, kundiin kita nga area nga magpadulong nga safe no, kung may matabo nga linog no sa inyong area. Isa man pa rin natutukan ang mga balay bulungan o hospital sa tion sinisang linog kay ti damo nga mga pasyente ang ara ano ang iba na mas may mga operation pa bala no nga ginahiwat so dapat ang kaabtik sa pag-response sini sang nanuhay-tuhay nga mga opisyales from different government agency. And kahapon sa report naman ni Paul Tarosa sa duha ka adlaw nga Interagency Tactical Defense Operations Exercise ginhiwat sa Miagao and San Joaquin nangin madinalagon as measured no ni Governor Arthur Defensor sa ginpakita man sang expertise sang nanuhay-tuhay nga mga militar naton from the Philippine Army to the Bureau of Fire Protection, sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard. Napamangkot naton kahapon ang team from Coast Guard kay may regular program diri ang Philippine Coast Guard Western Visayas sa Radyo Pilipinas kada Miyerkules alas 5:06 mga kabyanan. Ginpamangkot ko si Sir Aldrin no kag si Ma'am Diwan kun nag-participate man didto ang Philippine Coast Guard Region 6 nagsabat ini nga ti atog ito si Commodore Librilla mga kabyanan to support sa sining interagency defense operation exercise no territorial defense operation exercises no duha ka adlaw from Miagao and then sa San Joaquin, Iloilo. Amoy na ang manami kung may ara sang pagbinoy luganay no from different government agency nangin mamag-an nangin mabakod ang mga response no sa mga insidente kung may mga kalamidad the likes of ining territorial ano bala invasion no isa ina sa mga ginalantaw naton kay may mga spillover ina sa iban nga mga area balantang West Philippine Sea ang ginabantayan mga kabyanan and iban pa nga malapad naton nga baybayon and sa pamati ko kahapon no sa ginhambal ni Sir Samson nga sa diin ang isla sang Panay strategic man ini nga lugar no ang pagapadulungan o kun dapat mangin handa ang mga aton sa mga puwersa not only in the military and in the police no but also the government agency kag syempre mga stakeholders nato no mga private sector kag ang pumuluyo sa barangay level. As mentioned ko mga kabyanan, ang topic naton sumuyang hapon na ning Bukas Center nga gindisenyo ini nga magtanyag sang accessible urgent care, giving walk-in patients sa hindi bala masyado nga gutok no alternative to tertiary hospitals sa mga serbisyo nga ihatag nagalaki pinis sang support for emergency rooms paagi sa treatment sang non-life threatening cases, mga outpatient consultations, x-ray, laboratory test, minor surgeries, dental, oral health services kag continuity of care through follow-up checkups and referrals. So may nang Bukas Center nga kung sa diin may ara lang sang Bukas Center sa Western Visayas Sanitarium, Don Jose Monfort Medical Center sa Barotac Nuevo kag Western Visayas Medical Center. Kag ang ini nga plano nga magabukas sang Bukas Center sa Batad, Iloilo kag pamunuan ini sa mga Don Monfort no kag ang ini nga plano magatukod sang Bukas Center sa Batad mga kabyanan kag ini ang bagong urgent care and ambulatory service o kung bukas amo namin sa bukas no bagong urgent care and ambulatory service ini pagabuksan sa bahin sang Batad, Iloilo.
Sa ginhiwat nga media forum sa Department of Health, Western Visayas, Center for Health Development, ginpahayag ni DOH, Western Visayas Center for Health Development Regional Director, Dr. Helen D. Tobias, nga ang pagtukuron nga Buka Center, pagadumalahan sang Don Jose S. Monfort Medical Center. Ukon DJSMMC. Sa karon mayara pa lang sang 3 ka Buka Center sa Region 6 as I've mentioned. Ang Barotac Nuevo, Western Visayas Medical Center sa siyudad sang Iloilo, kag Western Visayas Sanitarium sa bahin sang Santa Barbara. Pananglit nga kung maaprubahan ang pagtukod sa Buka Center sa Batad, hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa mga pasyente sa Batad kag sa mga kalapit nga munisipalidad agud mag-avail sang libre o kung highly subsidized nga urgent care, mga minor surgeries, diagnostic testings, kag specialized outpatient consultations sa Barotac Nuevo, Santa Barbara, o kung sa syudad man sang Iloilo. Ginklaro naman ni Christine Mosqueda, nurse ini siya sang Health Facilities Development Unit sa Department of Health, Western Visayas kung nga sa Batad na pilian nga ibutang ang Buka Center. Ang Batad mga kabyanan ara sa 5th District no sang probinsya sang Iloilo. Pahayag sinisang nurse nga si Mosqueda nga isa ang probinsya sang Iloilo nga recipient sang Health Systems Resilience Project sang Department of Health sa Bilong Pungsod. Ang Health System Resilience Project nagatuyo ini nga maghuman sang climate resilient nga provincial health systems. Agod pabaskugon ang health emergency response systems kag pasangkaron ang digital health transformation. Yari mga kabyanan ang mga pagpahayag sang nurse nga si Christine Mosqueda sa ginhiwat nga media forum no gintambungan ini sang nanuhay-tuhay nga mga katapos sang media institutions isa na diri ang Radyo Pilipinas through Miriam Grace Erenieta. Yari pamatian naton. Presenting the administrative order number 2025-0012 or guidelines on the establishment and operationalization of bagong urgent care and ambulatory services or Buka centers. So as mentioned, the RD, we already have 3 existing Buka centers no? In the region. And prior to the approval of this AO, nakastart na sila implement ang 3. That's why the existing Buka centers are in-house, no? Within sa hospitals. Okay? So, just background on this implementation of Bukas, no? We are anchored in the Universal Healthcare Act that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable healthcare goods and services and protected against financial risk. And as of 2020, the Philippines has 1.2 hospital beds per 1,000 population. This is as per the World Bank. And the target should be 1.7. Medyo kabos pa kita, no? Sa 1.5. And there's really a need, no? To expand more hospital beds in the region. And as of 2023, this ratio is 1.01 hospital beds per 1,000 population. Medyo nagbubuo pa din. Tungkol na dataas ang population nato, no? And hospital beds are not enough to meet the needs of the population. And 34% of Filipinos seeking hospital care have ambulatory sensitive conditions. So hindi man need na i-admit sa dala, no? Pwede man sa within the day. So what is the definition or this is the technical definition sa tinatawag natin na Bukas, no? This is a health facility that is operated and managed by a DOH hospital. So, 3 lang atong DOH hospitals in the region, Western Visayas Medical Center, the Monfort in Barotac Nuevo, and of course, ang sa sanitarium here sa Santa Barbara. And either they are working with or without a partner institution or stakeholder that is capable of providing also a comprehensive array sa ating primary,
and ambulatory care services. So this includes ang population-based naton and individual-based health services, which sa succeeding slide ko i-expound ko na. Ambulatory and urgent care and ambulatory surgical services. So, emphasize sa ambulatory. No? It envisions to decongest the hospital, supposedly, of ambulatory sensitive conditions. So, ang binarecommend sa AO is off-site na bukas. No? Later, ipakita ko kung ano ang mga criteria, no? Para ma-approve, no, as bukas center. And also, in terms of sa atong establishment, pina-consider ang geographical access, no, to healthcare services. So ideally, in areas without access to GH hospital, within 1 hour travel time. So, di-mention na kagina nito, ang ERD, ang Batad, no, more than 1 hour nang siya. Kung makalabot sa Sumunfort, no? So, kung dugangan mo pang traffic pa, no? Malato pa din siya. Then, the DOH hospital shall serve as the main proponent of bukas centers. No? Currently, hindi pa matawag na official bukas center kung hindi owned and managed, no? Sa DOH hospitals. Increasing accessibility, so preferably 4 to 6 plus na municipalities or LGUs, no, to address health facility gaps, no. So targeted ang aton na pag-choose ng areas, no, para at least kung itong less access, amo na ang unahon natin establish. And this is a team-based and multidisciplinary approach to patient care. So what are the services offered? The bukas center should be capable of delivering primary care to individual and population-based urgent care, and as well as ambulatory surgical services, and among other outpatient services, no, na gina-avail sa mga hospitals. And this is at the discretion ng DOH hospitals and partner stakeholders kung ano yung ilaya na i-offer, no, which later we are fortunate na added ang Western Visayas Sanitarium, Western Visayas Sanitarium General Hospital, kay i-expound na nila, i-showcase nila sa ila karon kung ano ang ilang mga bukas operations. They also approve the bukas proposals. Siyempre, may funding na equivalent man mo, no? Kay DOH Hospital ang proponent. They also assist man sa review and prioritizations sa mga proposals and endorsement or approval. Then another sub-task force on policy and standards. So they establish mga, of course, standards and strategies, no? And the Health Facility Development Bureau also provides technical assistance in developing health facility policies and standards, and provide technical assistance amon sa CHD sa pag-evaluate ng proposals for bukas center. So initially, kami ang first batch din sa proposal. Then, ipasaka namin sa bukas na secretariat and eventually sa bukas task force din, no? For the final na approval. Also, to explore and study sa mga budgetary implications, and many others paging members, part mo na ang licensing, disease prevention, planning, human resource, even PhilHealth, and Food and Drug Administration. Okay, so another sub-task force, so still to ensure that service delivery and operations na gina-oversight din nila. Okay, so amo lang ni ang iyang process. Actually, this is the processing of proposals lang, no? So, as mentioned po kagina, mauna din si CHD. Siyempre, mapasa anay si DOH Hospital. Then, si CHD, ma-initial review, then pasa sa bukas na task force, then mauna siya sa UHC, and then area lead for Visayas, then masaka sa babaw sa Central, no? Then, i-check for prioritization kung pasok ba siya.
Then, malabot siya sa Secretary of Health, amo ng SOH, so either i-approve niya o i-reject niya. Nga ibalik niya sa task force naman. Until makalabot naman sa back to the DOH hospital na nag-propose. Okay, so for ating mga criteria, dali kita sa prioritization, no? Ang ilagid na binapangita kapani ang buka mapatindugan if DOH owned na ang land, no? Or kung di-donate sa DOH, no? Kaya para wala kita problema, lang adlaw nga panginon. Which is aming mga ears, wala kita ka problema, no? Then location, as I've mentioned, wala sang access within 1 hour or more, no? Sa DOH hospital, 4 to 6 income class municipalities ang ating na prioritize for the off-site bukas centers. And of course, kailing the capacity of partner DOH hospital, prioritize ang level 3 hospitals, no, na proposals kung dadamot na ang proposals sa central office. Okay, hindi ko na ipag-i-show sa inyo ang scoring matrix. Pero the administrative order can be accessed through this link, no, for your reference. Pwede din yung ma-access ang entire, no, na AO kaya ang ako naging present. In a nutshell lang po siya sa AO natin. So, thank you very much. I hope nakatag ko sa overview, no, about the bukas. So, ipakita ni Doc Kamoyot karon kung anong nakatabo sa sulod sa bukas. Thank you. Thank you so much, Ma'am Queen Masqueda, for providing us valuable insights on the Bukas Initiative and its policies. We now proceed to a presentation highlighting the Bukas Center of the Western Visayas Sanitarium and General Hospital. To share the hospital's experience and services, may we call on the Medical Specialist 2 of the Western Visayas Sanitarium and General Hospital, Dr. Nadine Humol. Media forum, no? Hatag naton sang pila ka mga minuto ang ining mga pagpathag sang Department of Health para nga kaintindi kita, no, kay kun nga ipahamtang dito ang Bukas Center, no, kay ang pagpili sa batad, no, isa sini sa mga critical nga paghuman sang ilas nga ideya para man nga may ara sang access kay dito sa 5th District, dito pa sa Parotac Nuevo, sa Santa Barbara, ang mga hospital nga pinakamalapit sa 5th District, no? And ti ang Banwasang Batad, waay dito sa konsidera nga area, no, sa 5th District. So, ang Department of Health Hospital sa sulod sang isa ka oras pa ang travel time from mga Banwa. So, isa ina ka-critical nga desisyon kung nga ang dito sa bahin sang mga Banwa ang pagpahamtang sang Bukas Center. Yari ang pila ka nabili na lang ang mga minuto sa media forum, no, pamatian naton liwat. So, amo na yung mention ko kanina, nag-offer some individual and population-based na health services. So, kung individual, amo na yung mga primary care services and priority programs like counseling, screening, also diagnostics and treatment. No? Maganda kita nga primary care services, actually, ma-avail sila sa mga health centers wala natin. No? Subong ang bagong technical term sa atong health centers, primary care facilities na. No? Giislan lang with the Universal Health Care Act. And also, multi-specialty clinics, so may managa sila nga family medicine, internal medicine, general surgery, even ang OB, pediatrics, no? Then, urgent care, so may triaging, management sa mga non-life-threatening illnesses, no?
nga nagakad po sa ilang center. Initial emergency care, so like resuscitation, stabilize anay ang patient, no? Then, even patient transport services, so we need i-transfer siya to a higher facility or available ang services, isa-iloban siya sa another health facility. Also, outpatient ambulatory surgeries, no? Ginakandak na. And if needed or applicable, they also offer telemedicine. For example, for consultation and counseling, no? Depende sa buka center, no? Kung i-offer man na nila. Pero amo ni ang mga pwede i-offer, no? For population-based health services, so may health promotion man sila. They also do disease surveillance, as well as mga control ng mga illnesses nato, no? Like mga dengue, no? And also, ancillary services, so, specialized clinics and services, so depende na sa burden sa locality, kung ano din ang need, no? Anong burden of disease, also ang capacity din dyan, the service capacity of the center, man, kung ano yung pwede nga ma-offer based sa iya licensing na LTO, no? And also diagnostic services like X-ray, ultrasound, mammography, kung available, atong ECG, and other primary level na clinical laboratory ng mga services. So for the organization and operations ng bukas, since nga old business ng DOH Hospital, no? So this is headed by a medical specialist from the parent hospital kung off-site. Pero kasi since ang tanan natin sa buong existing, in-house pa, no? So ang ilan na staff dira na, no? Within ang nag-operate. So directly reporting sa ilang medical center chief, no? Of its parent hospital. And then, ang parent na DOH Hospital sa endeavor to provide health human resource. So, ang muna hindi siya basta-basta man na maka-expand kay it will entail additional human resources, especially kung off-site. No? Unlike kung internally, pwede lang ka multitasking, no? Or may mga shifting. So, may mga considerations kita on that. Then they are also mandated to craft their own health facility development plan for Bukas, and it is incorporated in the hospital development plan of the DOH Hospital. And they will be part of the healthcare provider network, no? So kung diin sila located, part man sila dira. For example, sa Iloilo City, the healthcare provider network man sa Iloilo City na maging part siya. Although regional hospital ang mga DOH hospitals, pero though nag-cut across man sila dala, no, sa kanan ng provinces. And also, they are capable of preparing and transporting patients to hospitals within the HCPN and even outside. No? Ay magabati tayo HCPN o Healthcare Provider Network, naka-per province, abini, kag naka-HUC. So, since nga regional hospitals sila, kanan man actually, no? Cater nila. And they will adopt a flexible work arrangement to accommodate extended operating hours. Makita niyo na karunda ang sanitarium, no? Ang ilang operating hours na nag-extend sila. Also, convey the values of Filipino brand of excellence and service excellence, no? Pinadala ang isa dira ka value is to always smile, no? Na isa gina ang ginaano especially kay government in health facility. Do ginatutukan di kita and the use of electronic medical record system, no? Hindi pa man fully electronic ang mga medical records, pero amat-amat na nag-transition man dira, no? Ang aton na especially na existing natin na buka centers. And in the interim, mapalicense sila under lang anay sa ambulatory surgical clinics na license. Kay wala pa sa guidelines ang bukas gidya, no? Dara lang sila anay, and then eventually later on kung may-ara na ma-apply naman sila gali, no? For kung may-ara na din na licensing standard si bukas. In terms of financing and funding, so
Services shall be covered by payment mechanisms and benefit packages. For example, PhilHealth, kung may ara kita nga ma-fit program or the medical assistance for indigent and financially incapacitated ng mga patients nila nga iya ka DOH, no? And kung applicable kung ara. Depende kung nag-sell out man ang parent hospital na sa ilang internal income, no? So, depende sila. Also, capital outlay kag mga ato na MOOP shall be included sa annual hospital budget proposals. Kung magamba kita MOOP yung operations ng mga budget, to include kung may ginhahan ng mga contract of service, no? So, dapat ma-incorporate din siya sa hospital na annual budget proposal. And they can also engage to other government agencies, even sa private sector, no? Kung when needed. For monitoring, so of course, ginamonitor din isa sa mga flagship programs ang President, ang bukas, no? So, quarterly, may reporting ni, no, nga ginapasubmit sa ato ng mga bukas centers, to determine ang functionality and the effectiveness ng operations. Also, the monitoring and evaluation will serve as input man for continuous quality improvement. No, tanang health facilities hindi lang ang bukas are expected na may program bigyan sa CQI or the continuous quality improvement. Hindi pwede na hasta lang kada dapat nag-improve ka man, no? Depende sa mga mandates, no? Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. It's 1:34 mga kabyanan sa ato sing pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Nagapamati ka maghapon diri sa Radyo Pilipinas. 585 kHz sa lidsuan sa inyong mga radyo. Ang aton sa nga pagpabati sa inyo sa mga pagpaathag sa Department of Health tuhoy ini sa pagpahamtang nila sang Bukas Center sa bahin sang Batad, sa Banwasang Batad, Iloilo. Ang aton sa iya nga sa ila sa pagpatahag tuhoy man sa mga benefit, no, kung mga mangin resulta kung may ara sang Bukas Center sa amo iya nga Banwa. Monitoring man naton mga kabyanan sa pilaman ka mga balita, particular sa mga lakat ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagpadulong ini sa pungsod Russia. Nag-atubangay sa iya ka pulong sanday Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kaupod si Russian President Vladimir Putin. Sa nanibitan nga pulong, ang ila sa nga na-discuss sa ang pagduso sang mas malapad nga kooperasyon sa investment, sa energy, sa seguridad, no? Sa seguridad sa pagkaon. Food security, energy, kag investment. Amoy na ang ila sa nga ginhabalan sa ila sa nga meeting, no? Nakakuha kita sang pila ka mga impormasyon nga kung sa diin. Sa ginhiwat man nga bilateral meeting, nanday Presidente Marcos kag Presidente Putin sa Russian Federation sa Kazan. Personal nga giniimbitar naman ni Presidente Marcos ang Presidente man sang Russia nga magtambong sa ika-21 nga East Asia Summit nga hiwaton sa Manila sa Nobyembre 2026. Sunod kay Presidente Marcos, nagapabilin nga importante nga bahin sa ila sa iyang gintambungan nga summit ang pagpabilin sang isa ka maayo nga estruktura sa rehiyon para malabot nila ang ila sa nga tinutuyo nga may ara sang isa ka mabakod, hilway, kag mauswagon nga pumuluyo para sa tanan. So isa ina sa mga ginatumod sini sa presidente sa ilas ng meeting. Nagpalabot man sang pagpasalamat si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa maayo nga pagbayluhanay sang pananawan tuhoy ini sa structural issue sa investment paagi ini sa Pilipinas kag Russia. Sunod kay PBBM kaupod sang gobyerno sang Russia padayon nga tukib sang Pilipinas ang nanuhay-tuhay nga sektor nga may dalagko nga potensyal para sa ekonomiya
between the two nations. So may na ang pila sa mga iya sini nga nakuha nga mga insights sa ila sin iya nga pag-istoryahanay with the president mga kabyanan. Dugang pa sa ila sini nga bilateral meeting between the Philippines and Russia, ginpakigbahin ini ni Russian President Vladimir Putin nga naglabot na sa $500 o kung $500 million ang kabilugan nga bilateral trade sa tunga sang duha ka pungsod sang nagdigad nga tuig. Kinahatagan man pagtamo dit Putin ang potensyal nga masobra pa nga pabaskugon kag palaparon ang supply sa mga produkto agrikultural kag enerhiya sa Pilipinas bilang kabahin man sa pagpabakod sang kooperasyon pang-ekonomiya sang duha ka pungsod. Sa food security kag energy security, kabahin diri ang nagapanguna nga ila sini ginhambalan sa bilateral meeting. Ini naman sa sidelines sang summit. Samtang na nagkisugod sanday Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag Russian President Vladimir Putin nga palaparon dugang ang bag-o nga oportunidad para naman sa kooperasyon sa patag sang food security, energy, trade, and investment sa ila sini nga bilateral meeting. Ginhiwat sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, ginkilala sang duha ka mga leader ang mabakod nga ang tanay pang ekonomiya sang Pilipinas kag Russia. Nagapabilin man nga dako nga potensyal para sa mas malapad nga kooperasyon. Dugang pa ni Putin ang ila sini nga bilateral trade sang nagligad nga tuig dako kag nakita man niya ang posibilidad nga palapad pa ang supply sa mga produkto agrikultural kag enerhiya sa Pilipinas. So basta gani maglakat ang presidente nato no sa iban nga pungsod, definitely ang investments, ang pag-invite sa mga investor nga himo sang ila investment sa pungsod isa ina sa mga ginatutukan no. Kag syempre pa energy kaya mo ina no ang aton siniya nga problema permi no ang aton sini nga energy, and also aside from that, the energy, ang trade, ang investment, food security, no? Ang syempre basta gani kung may mga problema worldwide, particular man sa gina-eksperyensya naton sa bahin sang ining away between the Iran and the US. Ako sa DNT hopefully matapos na sa gitpirmahan iyan ni Presidente US President Trump ang resolution. Hopefully, amat na nga magbalik no, sa manubo nga presyo ang baklanay sang fuel, no? Fuel oil sa bahin sang Iran mga kaabyanan. So, isa ina sa mga aton siniiyang nga ginabantayan. So, trade, commerce, food security, isa ina sa mga napabakod man every time nga maglakat iya sa guasang pungsod o kung may mga invitation ng Pilipinas nga magpadulong sa iban nga pungsod. No? So isa ina, may ara pa siya visit si Presidente Marcos sa Canada kay ang ginapabakod man since nga chair ang Pilipinas sa ASEAN Summit subong iya nga tuig tinghoan no sa presidente ang tanan man nga mga pagpakigaangot sa nanuhay-tuhay nga pungsod para nga makaagom kita sang madamo iya nga koneksyon para makabulig sa aton ekonomiya. Isa man sa ginabantayan naton mga kabyanan sa bahin man sang ang ila sini iyang hitabo sa bahin sang Senate no matapos nga nangin leader or Senate President si Sherwin Gatchalian kag ang iya sini nga Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto III mga kabyanan matapos nga nakaagom sila sang 14 no majority sa paghiwat nila sa special session kahapon, and nagtambong man sa mga special session naghingagaw makaabot iya sa Senado
ang iban pang ginakabig na karon nga minority bloc. Pero si former Senate President Alan Peter Cayetano ang wala yan nakatambong, and base sa mga iban nga mga sesyon. Ibantayan naton kag ang mga ilasan iya nga mga move kay ang mga ginatumod is dapat padayunon nga hatagan pagtamod ining flood control kag ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Maghahatag ako na isang pila ka mga pahinumdum sa akong pagbalik dugang nga mga impormasyon kag mga balita. Standby. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ay, si Dingdong Dantes po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguho ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
Ato naman nga mga balita mga kabyanan from the Department of Social Welfare and Development kay ang Huwaran Pantawid Pamilya Provincial Search 2026 ang taga Malay Aklan liwat nga nagdaog sa amuya nga search ginapabugal ang banwa sang Malay matapos nga nangin back-to-back winners sa provincial search for 4 exemplary children kag Huwarang Pantawid Pamilya 2026. Nakuha ni Mary Jean Magpusaw ang titulo bilang 4 exemplary child kag ginpasidunggan pagid sang best in interview kag best in scrapbook sa pihak nga bahin ang Caballes family naman ang ginpili bilang Huwarang Pantawid Pamilya. Sa kabataan si Carl Kester Moriente sang nabas ang first runner-up kag si Margel Lo Regalado sang Kalibo ang second runner-up nga ginpasidunggan pa sang best in talent kag production number. Sa pamilya ang Joaquin family sang Batan kag Groselo family sang New Washington ang nag-angkon sang first kag second runner-up mao mga taga-Aklan no. Ginpasalamatan sang PSWDO ang tanan o kunining Provincial Social Welfare and Development Office ang tanan nga partisipante paagi sa paghatag sang Akuan Bag. Samtang gitpabutyag ni Provincial Link Stephen Suahiko Jr. ang iya pagpasalamat sa tanan nga nagbulig sa madignalagon nga programa. So congratulations no sa mga napilian napilian kag ginhatagan pasidungog ang mga ini nga mga nagdalaog as Huwarang Pantawid Pamilya Pilipino program kag sa mga kabataan nga na-mention nato no ang mga program sa Department of Social Welfare and Development akuan gid ini dako gid nga bulig sa mga aton sa niya nga mga pamilya nga nagatinguha no nga less privileged mga kabyanan. Dugang pa sa bahin man sang mga interns no hindi lang mga pamilya ning nagahatag o ginhatagan bulig man hindi lang sa bahin sang pag-empower sini sa ila pero mga estudyante from West Visayas State University kag University of the Philippines nagasuporta sa sining panahon sa pagkilos PCRP Municipal Orientation sa bahin naman iya sang Tibiao Antique. Nagpakita sang ila dedikasyon kag suporta ang interns halin sa West Visayas State University kag University of the Philippines nga nagpartisipar sa municipal orientation para sa panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Paagi sa pagpanagtag sang mga impormasyon, mga brochures sa mga katapo sang municipal resilience team sa Banwa Inisang Antique. Ang aktibidad kabahin sang municipal orientation sa idalom sang stage 1 sang community resilience implementation process kung sa diin ginpakilala sa mga lokal nga stakeholders ang mga plano, proseso kag importansya sining bag-o nga kalahi seeds modality. Para sa mga intern nga sanday Gian Erio kag Maria Isabel Morales, ang proyekto hindi lang basta pagpanagtag sa mga material, kundi nangin oportunidad man ini agud ma-inspeksyon o kung maka-eksperyensya sila mismo sang mga balor sang serbisyo komunidad, partisipasyon kag empowerment nga madugay na nga ginasuguran sang kalahi seeds. Paagi sa ilang aktibo nga pagbulig ginpakita sang duha ka interns ang ilang dedikasyon, compassion kag commitment sa mga palaabuton nga development workers. Kung sa diin nagpakita ini sa kalidad kag tagipusoon sang kalahi seeds kag sa Department of Social Welfare and Development. Padayon sa gihapon ang Kalahi Seeds Regional Program Management Office o kun RPMO sa pagpanagtag sang leksyon kag oportunidad sa mga interns. Pamaagi man ini nga programa nga mapatuman nila ang maayo nga serbisyo sa komunidad nga may profesionalismo, simpatiya or empatiya
kag matudtuod nga commitment sa serbisyo publiko ug mga instrumento sang pagbag-o sa mga komunidad nga ginalauman nila pagserbisyo sa mga palabuton nga panahon. So ini ang mga tikang, mga services nga ginahatag sang Department of Social Welfare and Development through another program, hindi lang sa Pantawid Pamilya Pilipino program, ina naman iya sa bahin sang Kalahi Seeds, no? Nga kung sa diin ginapabakod Manila ang ila sa iya nga mga programa through community services kag paghatag sa mga proyekto, no? Hindi lang through projects pero sa pag-empower man sa mga kabataan, mangin kaupod, no, sa pag form, no, sang mga community sa nanuhay-tuhay nga mga area sa pungsod, particular man diri sa Western Visayas. Wala na pasang oras sa ato sing pagpangalaga diri sa programa. Sa aton siniyang regular anchor kada hapon sa bahin sang sa sinino nga program Balita Sosyal, si Miriam Grace Ariñeta, ang amon sini nga kaupo diri sa technical side. Roy Louie Kaipang sa studio, sa bahin sang transmitter si Pipoy Magallanes. Salamat sa oportunidad sa bahin sang programa Balita Sosyal with Miriam Grace Ariñeta. Sa sunod nga semana, no, ang inyo siniyang regular anchor magabalik. Kagliwat naton gina-announce sa bahin sang Mandurriao, no, ang Western Visayas Medical Center may ara sang paghiwaton nga National Simultaneous Earthquake Drill kag may ara sini sang suspend sang traffic sagwa sang amo iya nga hospital and ang panawagon sang OCD since kahapon nga basi ma-traffic kamo dira sa bahin sang hospital, may rerouting mga kabyanan, so kamo anay, no, kung temprano pa kay ang ila sinibala nga daw pag tap na anay o kung pag stop sa traffic at 5 o'clock karon iya sa hapon. Salamat sa kahigayunan mga kabyanan sa pagdulong sa inyo sa mga balita through Balita Sosyal. Ako si Bing Pabiona, Pilipinas. Salamat kag maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,